Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Ako po si Janeline Arcelias Intoy, the Chairperson of Pistales Agriculture Cooperative of Hampang, Argao, Cebu. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino Radio Program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Magandang araw mga ka-agri, ito po ang Maunlad na Pilipino kung saan hatid namin ang mga kaalaman, balita at talakayan na iikot sa agrikultura. Pero bago po ang lahat, tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat sa pagkakataong maglingkod sa aming kapwa at sa aming bayan. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon at gawain, naway ito'y laging may katapatan, malasakit at integridad. Punuin mo ang aming mga puso ng kababaang loob at hangaring maglingkod ng hindi naghihintay ng kapalit. Kung meron man hindi, salamat! Sa pamamagitan Panginoon ng aming munting ambag, naway mas mapabuti ang buhay ng marami. Itinataas rin namin ang simula, kabuuan hanggang lapag ng programang ito. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng iyong anak. Amen. At para sa salita ng karunungan, huwag ipagkait sa iyong sarili ang pagkakataon na sumaya. Magandang umaga po, ako po si Ella Arsiaga. Ngayon po ay araw ng Sabado, June 21, 2025. Welcome po sa Season 7, Episode 25 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sa mga kakatune in pa lang, accessible po tayo via online streaming ng dzas.febc.ph and of course sa Facebook po no, sa 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook page and of course sa radyo sa Talapihitang 702 sa AM band. And of course, sa lahat po ng mga listeners natin, we take this opportunity na pasalamatan po kayong lahat for supporting Maunlad na Pilipino. Thank you. We appreciate lahat po ng comments na iniiwan ninyo sa aming program link. So, kita-kits ulit sa ating comment section. Good morning po sa inyong lahat. For this morning po, no, sa mga avid listeners po ng ating programa, ito po yung katuloy nating diskusyon kasama ang chairperson ng Pistales Agriculture Cooperative na base po sa Hampang, Argao, Cebu. Siya po si Chairperson Janeline Arcelias Intoy at syempre para mas makilala po yung samahan ng Pistales sa Argao, Cebu ay tunghayan po yan maya-maya lamang along with Regions on the Go, Unlad Komunidad. Dito po katuwang natin sa segment na yan ang DAPRDP or Philippine Rural Development Project at ang ating Agri-Trivia segment, Batid ba ninyo? Syempre hatid po namin yan sa inyo, isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. Magandang umaga, ako si Rinal Grospe, nag-uulat mula sa Riyong Ilocos para makatulong sa pag-iwas sa epekto ng inflation sa pangunahing pangangailangan sa pagkain. Opisyal na nilungsad ng Department of Labor and Employment, Department of Agriculture at Chamber of Commerce and Industry of La Union Incorporated ang 20 pesos benteng bigas meron na BBM program ngayong araw, Hunyo 13 sa Puerto de San Juan, La Union. Ang mga minimum wage earners ay maaari nang maka-avail ng hanggang 10 kg ng
bigas sa halagang 20 pesos lamang kada kilo. Ang programa ng BBM sa Region 1 ay unang target ng 3,000 minimum wage earners mula sa 26 na kumpanya sa La Union na may mga benepisyaryo na natukoy sa pakipagtulungan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Dinaos ngayong araw ang seremonyal na paglulungsad at pamamahagi ng 20 pesos na bigas sa mga pre-identify na empleyado mula sa 5 kumpanya tulad ng Puerto de San Juan, Halo-Halo de Ilocos, Chowking, Aurero Resort at Petron sa La Union at hinaluan ni DOLE Regional Director Ezequiel Ronnie A. Guzman at DARFO1 Regional Executive Director Dr. John B. Pascual. Ang paglulungsad ay kasunod ng MOA signing kahapon sa pagitan ng DOLE, DA at CCILU na nagpapalakas ng pagsisikap na makapaghatid ng abot kayang bigas sa mga maggagawa sa buong Region 1. Ang inisyatiba nito sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay isang malakas na hakbang tungo sa pagtiyak ng seguridad sa pagkain at pagsuporta sa mga pamilyang Pilipino. Nag-uulat mula sa Riyong Ilocos, Reynalyn Gorospe. Paulo Ausay mula sa DA Mimaropa. Programang 20 Bigas Meron Na inilunsad sa San Jose Occidental, Mindoro. Formal lang inilunsad ang programang 20 Bigas Meron Na sa bayan ng San Jose Occidental, Mindoro noong Hunyo 10. Kasunod ang anunsyong ginawa ni Kaling Francisco Chulorol Jr. ng kagawaran ng pagsasaka sa kanyang pagbisita sa lalawigan. Layunin ng programang magbigay ng abot kayang bigas sa halagang 20 pesos kada kilo sa mga piling benepisyaryo bilang tugon sa isinusulong na food security at kaginhawaan para sa mga mamamayang kabilang sa vulnerable sectors. Naisakatuparan ang unang yugto ng programa sa probinsya sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Department of Agriculture Mimaropa, Pamahalaang Bayan ng San Jose, Pamahalaang Panlalawigan Occidental Mindoro at sa pakikipag-ugnayan sa Kaagapay Kilusambayan Tagapagpaunlad o Kabalikat Multipurpose Cooperative, Tamaro Development Cooperative at Calcedeco Multipurpose Cooperative. Nagpasalamat si DA Mimaropa Regional Executive Director Attorney Christopher Banyas sa mga kooperatibang nabanggit na tumulong upang maisagawa ang programang ito. Ayon naman sa tala ng Municipal Agriculture Office ng San Jose, nasa 500 benepisyaryo kabilang ang mga senior citizen, solo parent, persons with disability at mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng DSWD ang nakabili ng hanggang 10 kilong bigas sa presyong 20 pesos kada kilo. Binahagi rin ni Municipal Agriculture Samuel Kalingasan ng San Jose na pinaplano nilang iikot ang distribusyon ng bigas kada linggo sa iba't ibang barangay upang mas mapalawak ang saklaw ng programa at mas maparami ang mamamayan na makikinabang. Ang programang ito ay isa sa mga konkretong hakbang ng pamahalaan upang tugunan ang mataas na presyo ng bigas at masigurong sapat na abot kayang supply nito sa mga komunidad, lalo na sa mga sektor na higit na nangangailangan. Mula sa DA Mimaropa, Paulo Ausay nag-uulat. Mel Francisco, Department of Agriculture, Mimaropa, nagpakita ng buong suporta at aktibong partisipasyon ng Special Area for Agricultural Development o SAAD Mimaropa sa isinagawang Waves of Change Innovative Practice for West Philippine Sea Fisher for Consultative and Coordination Meeting sa Puerto Princesa City, Palawan, kamakailan. Pinangunahan ng aktibidad ng Department of Agriculture National Task Force for the West Philippine Sea o DANTFWPS. Layunin nito na dinaluhan ng mga kinatawan ng iba't ibang tanggapan na bumubuo sa Pag-asa Island Agri-Fishery Integrated Development Initiative na palakasin ang koordinasyon at pagtutulungan ng bawat ahensya upang sama-samang suportahan ng mga magsasaka at mangingisda ng Pag-asa Island na nasasakupan ng munisipalidad ng Kalayaan. Bagamat hindi pa saklaw ng programa ang Bayan ng Kalayaan, tiniyak ni Regional Lead Vargas ang kooperasyon at suporta sa mga inisyatibo para sa mga magsasaka at mangingisda ng isla. Kabilang na dito ang planong pagsasagawa ng Participatory Rural Appraisal o PRA upang matukoy ang mga pangkabuhayang pangangailangan ng mga komunidad bilang paghahanda sa pagbibigay ng mga interbensyong naaangkop sa kanilang kalagayan. Ang PRA ay isang mahalagang bahagi ng social preparation component ng SAAD program. Binigyang diin naman ni Assistant Secretary James A. Layug, DA Assistant Secretary for the Implementation of Executive Order No. 70, Series of 2018 and National Task Force for the West Philippine Sea ang layunin ng aktibidad na para sa kapakanan ng susunod na henerasyon. Mel Francisco nag-uulat mula sa Department of Agriculture, Mimaropa.
Formal ay ginawa ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 o DE10 at DE Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o DE PhilMec ang kauna-unahang rice processing system sa lokal na pamahalaan ng Misamis Occidental kamakailan lamang. Pinunduhan sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Mechanization Program ng DE PhilMec, ang nasabing rice processing system ay mayroong multi-stage rice mill na kayang magproseso ng 2 hanggang 3 tonelada ng palay bawat oras at meron din itong 4 na recirculating dryer na may kapasidad na tig 12 tonelada bawat unit. Inaasahan na ang pasilidad ay makatutulong sa mga lokal na magsasaka at kooperatiba upang mapataas ang kanilang ani, mapaganda ang kalidad ng produkto at mapalawak ang akses sa merkado. Sa kabilang dako naman, pinangunahang inilunsad ng Department of Agriculture Region 10, Department of Labor and Employment at National Food Authority 10 kasama ang DA's Food Terminal Incorporated ang benteng bigas meron na sa rehiyon noong Hunyo 13. Bilang mga pangunahing benepisyaryo, nabili ng mga membro ng Del Monte Bugo Cannery Labor Union, Cagayan Corn Product Independent Union, Makahalar Labor Union at Associated Labor Union ang tig 10 kilong bigas sa halagang 20 pesos bawat kilo sa pagsisimula ng BBM na program kung saan umabot sa 3,250 ng mga manggagawang minimum wage earners sa Hilagang Mindanao ang nakinabang. Layunin ng BBM na maihatid ang abot kayang bigas sa mga manggagawang mababa ang kita sa buong bansa. Sa kabuuan, umabot sa 32,500 kilong bigas ang naipamahagi. Bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Marcos na gawing abot kaya ang bigas para sa bawat Pilipino, patuloy na pinangungunahan ng DE10 ang mga serbisyong pang-agrikultura, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Para sa maunlad na Pilipino, ito po si J. Adpan mula sa Region 10. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At ngayong umagang ito sa ating edisyon ng Maunlad na Pilipino Agricultural Radio Program ng Department of Agriculture, amin po ay kinagagalak na makasama ang ating chairperson para sa Pestales Agriculture Cooperative. Walang iba kundi si Chairperson Jeneline Arcillas Entoy. Welcome po sa ating programa, ma'am. Kamusta po kayo? At with that po, nababanggit po natin yung mga initial products natin, at least 2 of the initial products for us to survive talaga literal. Yeah. And right now, ano po yung mga pangunahing commodity at mga nadagdagan pa po ba yung mga products ng Pestales? Yes. As you can see, we have our bestseller 10-in-1 Moringerry tea. Then we have pure turmeric and pure moringa. And then we have massage oil, liniment oil, herbal liniment oil. We have banana flour. We have pakurat. That's our products. Opo. So, yun yung focus po ni Pestales na product ngayon. The rest is sa mga youth challenge farmers natin yan. And then sa mga family business din ng ating mga members. Ayan. Para po sa kaalaman ulit ng ating mga tagapakinig, ang atin pong Young Farmers Challenge po ay nakaangklang programa para sa mga kabataan sa sektor ng agrikultura, at ito po ay tinutulungan ng ating Agribusiness and Marketing Assistance Service or Division po sa mga rehiyon. At ganun nga po sa ating pag-develop ng products, bakit po natin napili yung sa organic farming? Ito po ba'y parang ito'y advokasya na rin mula po dun sa nakwento nyo rin kanina na may mga ini-spray na kulay asul? Definitely yes. Precisely. Nakita ko kasi yung problema sa health. Number 1 is the nature. Sobrang sinisira na natin yung lupa, yung palibot, yung Mother Earth natin, using chemicals, no? Last but not the least, the human who eat those produce that leads our illnesses and sickness. So, yeah, advocacy na talaga to, ma'am. Talagang, that's why Pestales is focusing into healthy lifestyle, focusing in organic. Why we choose organic? It's because we wanted to let the consumers na yung kinakain nyo ay chemicals yan. We wanted to be a voice for them that feeling ko kasi wala silang alam sa kinakain nila. So, andito kami para sabihin sa kanila, you have to wake up. Kasi unti-unti inyong pinapatay yung sarili ninyo, mga anak nyo at mga apo nyo.
pag hindi kayo nagiging aware sa kinakain nyo. Because I believe, Pestales believe that let will be our food, our medicine, our medicine is a food. So nag-uumpisa po lahat yun sa kinakain natin at pinapasok natin. So that's the reason why we venture into organic. At para po sa inyo ay mahalaga po talaga yung lahat, even the certifications na talagang tayo organic. Ano po? Yes, of course. Yeah. Ano po yung mga hakbang na tinitake natin para ma-certify po natin yung authenticity, ma-secure natin yung certification na ito? Oh my God! That's why we engage into PJS. And I'm proudly to say na Pestales Agriculture Cooperative is the #1 certified organic of Cebu Province. And then pangatlo siya sa Central Visayas. So the reason why, for us to be able to claim na organic talaga tayo from what we eat, and at the same time sa products natin, kasi dito lang natin yan tinatanim, yung mga raw materials natin. Kaya po, nag-PGS tayo. And we are certified na talaga from BOPS. And of course, that is also from DA, in collaboration with DA. Yeah? So, very important para sa amin kasi maraming nagsasabi, dati kasi ma'am, ganito yun. Pag sinasabi namin mga organically grown, no, don't say that. Kasi we're a certification. That's why we work hard. May mga sleepless night kami before para lang patunayan namin na serious kami sa organic na yan. Yeah. Pagbati po sa ating mga kasamahan sa Bureau of Agriculture and Fisheries Standards o BAFS. At para po sa ating kasunod na katanungan, atin pong naisalamin, no? Kasi dito po sa ating information, nabanggit na po natin tungkol sa pagpasok ng DA, which is we are so happy to hear naman po na talagang nag-respond. Kasi sa dinami ng mga papeles na kakailanganin sa mga certain mga, ito nga, yung mga certification, yung mga parang accreditation, ay yung response po ng government natin ay naramdaman po natin sa ating sitwasyon. At yun nga po, nabanggit na rin po natin yung tungkol sa nararamdaman natin tayo nagtatagumpay na dahil mula dun sa pag-struggle natin na makaalpas dun sa scratch na yun, ay nagkaroon tayo ng mga line ng products na proudly nadadala natin sa harap ng ating mga distributors and mga bazaars kung tayo nagpa-participate. Paano po nakaapekto ang mga tagumpay na ito sa inyo pong komunidad, lalo na po sa mga manggagawa natin? Well, sobrang malaki yung impact. Why? As what I've said, before natutulog lang kami sa ilalim ng ng mangga. Walang sumuko. But instead, dumami pa kami ngayon. Malaking impacto, it's because nakakatulong din tong livelihood sa mga members namin dito. Nakakapagpatayo kami ng another source of income, like for example, na nafe-feel na namin na dati wala tayong mga ganito, pero ngayon tayo na yung pinupuntahan dito para mag-benchmark yung mga other cooperatives, mga associations and other provinces. Tapos ngayon, dito na mag-training yung iba. Alam mo yun? Malaki siyang ginhawa kasi na-uplift din namin yung status of living ng mga members namin, most especially na dati is wala ding mga bahay. Sa ngayon, ma'am, nasa ilan na po yung miyembro natin from the time na nag-start tayo to present? Well, we were registered way back May 3, 2016. We are 23 founding members. Yes. So ngayon, overall, we have 127. We have 37 households na po ngayon. At dito nga po, no, pwede po ba nating ibahagi yung ating mga karangalan na natanggap na po ng Pestales? Well, ang dami. Isa-isahin ko. Sige, ma'am. Sure po. Talagang ako dito. Saan po mag-umpisa dito, no? This one. So, yeah. Ito yung mga awards na natanggap na talaga ni Pestales, no? So, we was featured in G Diaries, Biyaheng Agribis, and then Ani Ogkita, JMA Balitang Bisdak, Radyo Pilipinas Cebu, and then we were also accredited Farm School on TESDA for mobile training provider, and then we are also a Farm School of In Situ Agriculture, In Situ sa OAP.
organic agriculture production in situ. No? And then, we are Regional Outstanding Gawad Saka for Small Farmers Organization last 2023. And I was also awarded as International Filipino Leaders Award last 2023 at the same time. So, 3 taon po kami na part sa Gawad Pasasalamat Award by 2024. And then, we are also accredited Learning Site for Agriculture LS2 Level 2 this just July 2024. And then, we are also accredited and partner for Joint Delivery Butcher Program ng DepEd. So, we are a farm tour and a farm camp, partner schools for immersions like mga grade 12. And then, we have also youth internship program in organic agriculture, yung sa ATI. We receive also a solar-powered irrigation system by Department of Agriculture last 2023. And Organic Agriculture Livelihood Program of WLP, that 5 million na from NOAP, National Organic Agriculture Program. Yes. So, first certified organic farm in Cebu. And then, third in Central Visayas. And then, this part, the 5 million is at the same time pala, mga farm supplies and farm inputs. Like mga hose, mga nets, mga garden hoses, mga drums. That's part. And then, we able to assist last 2022, 5 young farmers challenge also, and then we are assisted 2 association outside Pestales, and then 6 winners last month, yeah, from Pestales also. And then just last week also, our rehabilitation for our processing plant has been approved. That is 2 million na i-approve ng DA, and it was already approved. And then part of this is the greenhouse, and then now we are again invited for tomorrow, Gawad Pasasalamat Award of the Department of Agriculture. Ayun. So far that was all our achievements and awards. Maraming salamat po sa pagbabahagi at ito nga po at pagbati po sa lahat ng ating mga karangalang natanggap. Dito nga po no, ma'am, sa pagdating sa mga kabataan, kasi isa po ito sa mga nais nating as part ng nais nating baguhin muka ng ating mga magsasaka, yung mga kabataan. Yes. So paano po natin napapanatili yung motibasyon at dedikasyon po, lalo na sa kanila, lalo na sa panahon ngayon? Grabe, talagang hands-on at tutok na tutok kami when it comes to their sustainability, also when it comes to their relationship within the family and within the cooperative. And we are very active on how we able to lead them also. So we have a 4-H club. And in fact, they were registered sa Youth, Juday? Yes po. Youth International LYD po. Local Youth Development Organization. So, mayroon din silang garden na sa kanila lang, na sila yung nagtatrabaho dyan. So, out of their income, like 90% sa kanila yan, 10% will goes to Pestales. So, they were very active and pinapadala namin sila sa mga trainings and seminars, regional, provincial, and local. So, nagtatrabaho po din sila dito sa farm 2 hours sa morning and then 2 hours po sa hapon. So talagang mayroong toka, merong schedule, merong mga pagkakataon na maging bahagi ng mga programa ng pamahalaan. Yes. And in fact, kung wala sila sa school, sila yung gumagawa ng mga products natin. And then, mga youth din natin, may mga product din yan sila na kanila-kanila. So, we encourage them to make their own products and innovate products. And then, sa Pestales, like, yung mga products na yan, so kami na din po yung nagmamarket sa kanila, sa mga products nila. So, we have every Wednesday market sa Banilad Town Center, every Saturday sa Vibo, and then we have every day sa Robinson's Galleria. So, yan. Sa kaalaman po ng ating mga taga-subaybay, meron nga po tayong mga sa mushroom, sa peanut, soy sauce, peanut, chicharon, kamote chips, veg meat. Yan. We have also cassava chips. Cassava chips. We have moringa sea salt. Yeah. So that is one of our best seller also. Ito po yung mga
kabilang sa mga naisip po ng ating mga kabataan Yes. na mga produkto na hindi papahuli talaga sa ating mga agri-products. At dahil dyan po ma'am, we're nearing the end of our interview po, no? Ito po nais naming marinig mula sa inyo. Ano po para sa inyo yung kinabukasan ng agrikultura na nakikita nyo po sa inyong lugar? Well, sa nakikita ko po talaga, malaki yung average na maganda yung kahihinatnan ng Pestales Agriculture Cooperative. Why? May mga napapatunayan na po kami at napapatunayan na po namin yan. Came from the scratch and look at us now. With the help of the government agencies, especially Department of Agriculture, na walang sawa na sumusuporta at hindi na kami pinapahirapan. At talagang from the trainings, nagpo-provide sila, malaki pa ang magagawa namin. At 2 to 3 years from now, mas makakatulong na din kami sa ibang farmers. And in fact, Pestales is very hands-on also in focusing mga grassroots level. Kami yung nanghingi ng proposal from Department of Agriculture and then bibigyan na lang sila. And recently, mayroon tayong 8 association na nabigyan ng mga shredder at ang mga vermicomposting because of Pestales. So, most probably, we are not just focusing here in our community, but, di ba sabi nila, we have to share the blessings. So, we are sharing our knowledge to other grassroots farmers associations. So, and hopefully, mas dumami pa yung order natin. And part of it is we will be competing to export soon. Wow. Yun po yung mga aabangan natin sa Pestales. And maganda pong insight dun sa ating 8 associations na nabigyan ng shredder, as you have said, ma'am, na hindi lang kayo yung umunlad. Inaangat nyo rin po sila. Nakakatuwang modelo po para po sa mga nakikinig natin, hindi lamang dito sa Cebu, kundi sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Baka meron po tayong na-inspire dyan na mag-start din ng similar at na napupukaw po ng kwento ng ating panauhin ngayong araw na ito. Pagbati po sa Department of Agriculture sa kanilang nalalapit na 127th anniversary na may temang Kaisa ng Magsasaka at Mangingisda tungo sa masaganang bagong Pilipinas. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang sandali. Ella Arsiaga. Para sa maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ang tunay na paglilingkod sa bansa, katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pagmulat ng bansa. Sa gusto at makabagong teknolohiya, iba yung kakayahan at lakas sa pagsasaka, sapat na suporta sa agrikultura at patnubay ng dakilang manlilikha. Dito sa katawanan ng pagsasaka, dito kami ay tapat na maglilingkod sa bansa. Katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pagmulat ng bansa. Maulan na kabuhayan sa kanayunan, saganang ani sa ngayon hanggang kinabukasan. Patay na makinabang sa kalakalan, sapat na pagkain sa hapag ng bayan. Dito sa katawanan ng pagsasaka,
Lalo na ngayon sa sektor ng paghahayupan ang mababang kahusayan sa AI. Kung magpapatuloy ito, malabo nang tumaas pa ang produksyon ng gatas sa bansa. Sana may makatulong sa akin para mabuntis naman itong kalabaw ko. Ha? Kapangyarihan ng AI! Saniban mo ako! Ah! Wag nang mabahala! Parating na ako! Ha? Super Kai? Salamat at tumating ka. Sa bisa ng kapangyarihan ng AI at ng aking husay, magbubuntis ka, kalabaw! Maraming salamat, Super Kai. Isa ka talaga maasahang kaibigan. Para sa mabisang AI, tawagin si Super Kai! Mataas na uri ng kalabaw sa bagong Pilipinas. Super Kai! Uy! Uy! Nakain mo to, Junjun! Hala, ano yun? Halimaw ba yun? Tatakbo ba tayo, Junjun? Tatahulan ko ba? Ano gagawin natin? Chub-chub! Okay ka lang? Bunso, tandaan mo lagi. Para hindi ka makagat, maging maingat. Kapag natatakot si Chub-chub, lumayo ka muna. Kausapin mo siya ng malambing. Chub-chub! At dalhin mo siya sa bahay niya. Uwi ka muna! Oo nga, sige, sige. Hindi nakakatakot dito! Salamat, Junjun! Hindi na ako ganun kakabado. Pero uy, huwag ka muna alis ha. Maging maingat pag natatakot ang aso. Para iwas kagat at kalmot. Basta wais, iwas rabies. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ayan, muli, advance happy 127th anniversary po sa kagawaran ng agrikultura sa nalalapit na araw ng Lunes, June 23, 2025. Muli kasama pa rin po natin ang chairperson ng Pestales Agriculture Cooperative na base po sa Hampang, Argao, Cebu. Walang iba kundi si Ma'am Jenaline Arcelias Entoy. At dito nga po, no, meron din po tayong trainings na binanggit kasi parang sinishare din po natin yung mga knowledge na nakukuha natin sa mga kagaya ng Agricultural Training Institute para po sa mga pagsasanay. So may mga talagang napupunta po mga magsasaka po na para matuto din po sila. Yes. Ang dami po. Actually, may mga training tayo sa mushroom production. And then, ito yung sinasabi ko na in situ natin. Madami na tayong natutulungan ng mga farmers dito. With the collaboration of TESDA. And then, ang iba nagbe-benchmark talaga dito para magpa-orient sila how we do it. And then, yung ginagawa natin ngayon din na federation, which is I'm also the president. So, very hands-on tayo na turuan sila kung ano yung tamang gagawin para mas marami silang income and to also do the value-adding products sa kanilang mga fresh produce actually. So, yeah. Nakakatawa po, no? Kasi ayon din sa impormasyong aming nakalap, kayo din po mismo, no? Hindi lang sa side ng pamumuno, mismo po kayo na-attend pa din sa mga trainings. Yes. Yung mga parang, yung 23 founding members po natin, may recent or parang ongoing din po na mga pagsasanay or mga workshop with regard sa ating PGS, kung saan nandun din po sila. Patuloy po yung pagkatuto. Hindi po natapos dahil nakatanggap na po tayo ng mga tulong. Patuloy po yung ating pagpapaunlad sa ating farm. With that, bago po namin kayo pakawalan, ano po yung nais po ninyong iwang mensahe para po sa lahat ng mga nakikinig at maaaring na-inspire po ng ating kwento? Yeah, first, I would like to thanks to our creator for giving me such an opportunity and Pestales to be able to be interviewed by you, ma'am. And second is, thank you so much, again, Department of Agriculture, mas especially. Ang dami niyo na lang tulong sa amin. So, rest assured that Pestales Agriculture Cooperative will be your partner in promoting sustainable, organic sustainable agriculture.
And of course, sa lahat ng mga farmers out there, just don't stop believing and just keep on moving. Visit your DA sa local government ninyo, sa inyong province, sa regional, para sila na yung maglalabi to national. Huwag kayong matakot kasi for sure in every region, mayroon talaga mga farmers that will stand for you. Mayroon talaga mga tao dyan na mahal kayo, na hindi kayo pababayaan dahil hindi nyo kayang gawin yung mga papel na yun. Huwag kayong sumuko dahil nahihirapan kayo dahil hindi kayo napapansin sa lugar ninyo. Sa mga magsasaka po natin na nakikinig sa bahagi ito na ating programa, masayang-masaya kami na ipaalam sa inyo na marami tayong mga programa ng ating pamahalaan na handang tumulong at handang mag-assist. Huwag po kayong matatakot, kagaya nga po ng binabanggit sa atin ni Ma'am Jenaline ng ating Pestales Agriculture Cooperative. At ito nga po no, yung puso, yung ating yung balikan po natin yung first part ng interview natin, yung hindi kayo nakatulog, iniwan niyo yung mga trabaho niyo. You could have parang pwede na kayo mag-focus sa career niyo. Pero tayo ay nag-focus sa pangailangan ng ating mga, ang Pilipinas po ay bansang agrikultural. Kaya ito, yung supposed po talaga. At tayo ay tumindig doon sa pangangailangan na yon. Kaya kami po, kami man na nagkakandak po ng panayam na ito, ay ang team po namin ay nagpapasalamat sa oportunidad na kayo ay aming makausap ngayong umaga. May nais po kayo ipagpatuloy sa inyong mensahe, ma'am. Sorry. Kasi talagang kawawa yung mga farmers natin. Diyos ko naman. Kasi ako, very ko silang nakakausap, nakakasama sa pinakamababa. Umiiyak sila. Nagpapasalamat sila na mayroong Pestales na tumutulong sa kanila. How about others? So, again, huwag kayong sumuko. Just keep on going. Just keep on praying. Dadating din yung tamang tao na tutulong sa inyo. Kasi maraming program sa Department of Agriculture na hindi lang ninyo alam. So pumunta lang po talaga kayo sa mga tanggapan nila at alamin nyo kung ano yung fit sa inyo. Kasi for sure andyan lang din naman sila para tulungan kayo at i-assist kayo hanggang sa matuto kayo. Yeah. Yun. Maraming salamat po. Nakausap po natin para sa napaka-espesyal na panayam na ito ang chairperson po ng Pestales Agriculture Cooperative. Walang iba kundi si Ma'am Jenaline Arcelias Entoy. Maraming salamat po. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Para po sa kanilang samahan na Pestales, nakilala po natin, isa pong agricultural cooperative or agriculture cooperative na base po sa Hampang, Argao, Cebu. Maraming salamat po sa inyong panahon, Ma'am Jenaline Arcelias Entoy, ang kanilang chairperson. Thank you so much din po sa ating Regional Agriculture and Fisheries Information Section sa Rehiyon 7 or Central Visayas para po sa ating bahagi ng panayam na ito at para po sa mga bumubuo rin ng ating AGI Trends team para po sa ating koordinasyon ng panayam na ito. Maraming salamat po. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At narito na po ang Unlad Komunidad, katuwang ang Philippine Rural Development Project. Makakasama po natin ang Unit Head para sa InfoAce ng PRDP sa Mimaropa. Walang iba kundi si Madam Denise Joel A. Benosa. Ngayong umaga, dito sa Unlad Komunidad, pakinggan natin ang testimonya ni Melquiades Abrena ukol sa construction and concreting of Buwal-Buwalan Farm to Market Road ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project o DAPRDP sa Puerto Princesa City. Ang Philippine Rural Development Project ay isang proyekto sa ilalim ng kagawaran ng pagsasaka na naglalayong maitaas ang ani at kita ng ating mga magsasaka at mangingisda. Noong ika-30 ng Abril 2019 ay formal na nabuksan sa publiko ang construction and concreting of Buwal-Buwalan Farm to Market Road. Ito ay nagkakahalaga ng 31.9 milyong piso at may haba na 3 kilometro.
Ayon kay Melquiades Abrena, isang kuyunon at residente ng Barangay Simpokan, malaking tulong ang maayos na kalsada sa pagpapabilis ng daloy ng serbisyo at produkto sa kanilang barangay. Ako po ma'am si Melquiades Abrena, 61 years old. Membro ng IP na katutubong ko yun. Nung kasi ma'am, hirap kami sa sa mga produkto galing dito pababa doon sa kalsada, sa highway. Nung nag-propose yung city agriculture and city government ng itong farm to market road, talagang grabe namin katawa. Kahit nabawasan yung mga lupa namin ng 4 na metro bawat kabilaan, okay lang sa amin. Ani namin yung 4 na metro kung wala kami kalsada eh. Ang mahalaga sa kanila ma'am, sa amin, yung magkaroon kami ng magandang kalsada. Saka, kasi yung ilog na dyan mga tinawid nyo, hirap kami magtawid dyan pagbaha, hindi kami makabili sa tindahan. Eh. Grabing hirap, hindi nagtagal. Dumating na yung project, tuwang-tuwa kami, tuwang-tuwa yung mga tao. Mas lamang itong may kalsada mo kasi noon karosa lang dumadaan eh. Ngayon motor, mga 4 wheels. Kamadali na yung pag luto ka ng ulam, walang bitsin. May motor ka, saglit na lang. Hindi tulad noon na nagpapasalamat kami sa city government. At kung ano mga agency katuwang nila sa pag-implement ng kalsada. Maraming salamat. Ang construction and concreting of Buwal-Buwalan Farm to Market Road ay isa lang sa maraming interbensyon ng DAPRDP. Para sa iba pang mga proyekto ng DAPRDP, patuloy na makinig dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project, enabling communities, expanding opportunities. Thank you so much, Denise! At sa lahat po na bumubuo sa ating PRDP, abangan pa ang mga inihandang bahagi ng ating mga kasamahan sa Unlad Komunidad dito pa rin sa Maunlad na Pilipino 702 DZAS. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At kasama po natin si Binibining Ira Cruz para po sa ating Agri Trivia segment. Magandang araw mga ka-agri at mga kaagapay. Narito na naman tayo sa ating Agri Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? May bago na namang magandang balita para sa ating manggagawang Pilipino. Kamakailan lang, inilunsad ng Department of Agriculture at Department of Labor and Employment ang programang Benteng Bigas. Meron na isang inisyatibang nagbibigay sa mga minimum wage earner ng access sa bigas na nagkakahalaga lamang ng 20 piso kada kilo. Ang programang ito ay bahagi ng pangakong naistuparin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang maghatid ng abot-kayang pagkain sa mga pinaka-nangangailangang Pilipino. Ayon sa DA, hindi lamang ito simpleng pagbebenta ng bigas, ito ay isang pagsisikap na ipakita na ang pamahalaan ay may konkretong tugon sa gutom at kahirapan. Layunin din ng programa na sa tulong ng modernisasyon sa agrikultura ay maging sapat at pangmatagalan ang ganitong uri ng suporta. Sa panig naman ng DOLE, binigyang diin na malaking ginhawa ito para sa mga manggagawang Pilipino. Kung ang isang minimum wage earner ay makabili ng bigas sa mas murang halaga, maaari siya makapagtabi ng bahagi ng kanyang kita para sa iba pang gastusin gaya ng pamasahe, kuryente at pagkain. Mas lalaki ang kanilang kakayahang bumili ng pangunahing pangangailangan, isang hakbang tungo sa mas maayos na kalidad ng buhay. Sa pilot implementation ng programa, tinatayang 120,000 manggagawa mula sa mahigit 500 kumpanya sa buong bansa ang makikinabang. Habang dumarami ang kumpanyang sumusuporta, inaasahang tataas pa ang bilang ng mga benepisyaryo. Una itong inilunsad sa Cebu noong Mayo 1 kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Paggawa.
Ang bigas na ibinebenta ay mula sa mga lokal na magsasakang, binilhan ng National Food Authority kaya nakatutulong din ang programa sa pagpapalago ng lokal na agrikultura. Ngayong taon, layunin ng programang maabot ang hanggang 14 na milyong Pilipino, partikular ang mga kabilang sa solo parents, senior citizens, persons with disabilities at mga indigent. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., palalawigin at isusustena ang inisyatibang ito hanggang 2028 o 2028 sa tulong ng suporta ng Kongreso. Kapag tuloy-tuloy ang implementasyon, posibleng umabot sa 60 milyong Pilipino ang makinabang. Bagamat may mga katanungan tungkol sa pangmatagalang kakayahan ng programa, para sa marami sa ating kababayan, ang benteng bigas ay hindi lamang panandali ang tulong, ito ay simbolo ng pag-asa at pagkalinga ng pamahalaan. O ayan, alam nyo na, muling ito po si Ira Cruz para sa ating Agri-Trivia segment, Ang Batid Ba Ninyo? Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Muli, maraming salamat po sa oportunidad na kayo ay mapaglingkuran. Meron pa kaming anunsyo. Next week po ang ating nalalapit na Livestock Expo po, no, sa June 25 to 27. Coinciding po ito sa mga activities na ugnay sa 127th anniversary ng Kagawaran ng Agrikultura. Kami po ay magsa-celebrate from June 23 to 27, but the anniversary itself po ng DA ay sa June 23. Advance happy anniversary, DA! Ang Maunlad na Pilipino ay programang pangradyo hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. At para po sa pagkain kaisipan, mula sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 2, Talata 21. At sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, na may himpilan po sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi sa KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Thank you so much po sa AFID family, DZAS family, nakatuwang namin sa bawat episode na hatid namin sa inyo, and of course, sa inyo po mga tagapakinig. We are so happy to be with you ngayong araw na ito at sa lahat ng pagkakataon na tayo ay nagkakaroon ng programa. So that is of course every Saturday. So magbabalik po kami ulit next Saturday. Samahan niyo po kami muli sa ganap na ika-5 hanggang 6 ng umaga. Siyempre po, muli sa mga kasamahan po namin sa Kagawaran ng Agrikultura. Kasama po siyempre si Ma'am Ira Cruz, ako po si Ella Arsiaga, at ito ang Maunlad na Pilipino. Hanggang sa muli po, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Enjoy the rest of the weekend! Maibigay lahat ang kailangan nyo. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa inyo. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.